Ngayon yung mga ola-ola na yan, mga online lending app mo na yan, ipagpaliban mo muna sila, isang tabi mo muna sila. O unahin mo muna yung mga taong, alam mo yon, yung mga taong kausap mo, yung mga kamag-anak ninyo, yung mga inutangan mong tao muna. Yung mga kapatid mo, kapamilya mo, kamag-anak mo, medyo i-ano mo muna sila. Total kamag-anak mo naman sila, nandyan lang naman sila, alam naman nila yung mga whereabouts mo. Pero yung mga ibang tao, yun muna yung una mong hulog-hulugan, di ba? Tapos sumunod mong hulog-hulugan kung kaya mo, yun nga, yung mga kapamilya mo. Tapos panghuli mo yung mga ola-ola na yan, mga online lending app na yan, di ba? Yun. Yung bahay nga namin eh, parang ito lang namin siya nabayaran nung huli eh. Kung di pa nagkatrabaho si Michelle. Nung nagkatrabaho si Michelle, doon lang namin na bayaran yung arrears namin, yung mga past due namin na muntik pa nga ma-foreclose yung bahay namin. Kaya thankful ako sa Panginoon kasi siya talaga lahat yun eh. Siya lahat nag-orchestrate na, siya nagbe-bless sa amin, lagi namin pinapanalangin yan. No? Ginawa namin noon, sobrang dami ko kasing utang din noon na kinausap namin isa-isa. Sumulat pa ako talaga sa kanila isa-isa. Sinulatan ko sila at minessage ko sila isa-isa na hindi ko na talaga kaya. Tapos meron kaming mga utang na hinuhulugan, no? Na alam mo yon, biyaya ni Lord na pumayag silang utik-utik. As in utik-utik talaga. Wala eh, 'di ba? Kaysa naman takbuhan mo sila, kaysa naman di mo sila bayaran. Talagang utik-utik, no? Buti na nga lang kapatid ko napaka ano sa akin, lenient eh. Yun. Inutik-utik namin hanggang sa nabayaran namin ng unti-unti. Tapos meron pa rin kami mga binabayaran. Kasi kung gusto mo talagang makalusot matapos yung mga pinagkakautangan mo, kailangan mo talaga maging intentional na hindi ka na mangungutang, pero babayaran mo silang lahat. I mean, hindi ka na mangungutang para itapal mo sa panibagong utang, kundi ang aasahan mo na lang yung perang natatanggap mo. For example, meron kang 10 pinagkakautangan. Tapos meron kang natatanggap kada buwan na pera. Ngayon sa perang natatanggap mo, halimbawa 20 mil. Yung kalahati, panggastos ninyo sa bahay, magtipid talaga kayo ng husto. Tapos yung kalahating 10K, yun yung ihahati-hati mo sa kanilang lahat. 'Di ba? Everybody happy. Nahuhulugan mo lahat ng utang mo and at the same time, nabubuhay pa rin kayo, nakakakain pa rin kayo kahit papaano. Tapos ipag-pray mo na makahanap ka ng extrang income, trabaho o panghanap buhay para madagdag mo yung madagdagan ka ng income. Para kahit papaano magkapera ka pa din, 'di ba? Tsaka may maitabi ka pa rin para sa emergency fund ninyo, gano'n, sa savings ninyo, emergency kung ano-ano. Yun, gano'n. Stop na natin yung pangungutang na yan. Yun lang naman share ko. Yun lang, just saying lang, no? Kasi yung mga nag-avail talaga ng mga G-Gives, G-Credit, na convert to cash, Lazada Pay Later to cash, TikTok Pay Later to cash. Mantakin mo yung TikTok Pay Later to cash, magkano na yung charge nila? 30%. Halimbawa, magpapakonvert ka ng 10K, gagawing cash, magkano yung kaltas doon?